Naiinip na sa paghihintay si Calista kay Thor. Pero wala pa rin ito. Ilang beses na niyang tinawagan ng number para tanungin ito pero hindi nito sinasagot. Damn this guy. Sana naman kaya sumuot ang lalaking yun. Palatak niya sa sarili saka umupo sa bench na naroon sa waiting area ng pick-up point. Sumandal siya sa sandalan saka pumikit at inalala ang gwapong mukha ni Vincent. Kahit na haggard ng mukha nitong nababalot ng bigote, ay litaw na litaw pa rin ang kagapuhan nito. Hindi niya namalay na papangiti na pala siya ng mapait at ng sandaling yon ay biglang may aninong tumabon sa kinauupuan niya. Mabilis siyang nagmulat ng mata at ganoon na lang ang pagkabigla niya nang makita ang mukha ni Vincent. Nagahibla na lang ang pagitan sa mukha niya. Anong iniisip mo? At kahit nakapikit ay nakangiti ka. Nagkasalubong ang kilay ni Calista upang itagong pagkabigla sa mukha niya. Saka nilapat ang palad sa dibdib ni Vincent upang itulak ang lalaki. Why are you so close to me? Mabuti na lang at tumayo ng tuwid si Vincent at hindi nagpumilit kung ano man ang naunang balak nito. Let's go, ihahatid na kita. Ako ang kasama niya, kaya ako na maghahatid sa kanya pa uwi. Inihilig ni Calista ang mukha sa tagiliran nang marinig ang boses ni Delphine. Ang lalaking ang kasama niyang pumunta sa ospital pero wala siya sa mood na makipag-usap dito. Tumayo siya. At walang balak na sumama sino man sa dalawa. No, she's coming with me. Malamig ang namimilit na boses ni Vincent at matalimang tingin na ipinukol nito kay Delphine. I have told you already, Vincent. Kasama ko si Calista na pumunta rito kaya akong maghahatid sa kanya pa uwi. Sa akin siya sasama. Delphine's voice was firm when he answered. Tila gustong sumabog ang utak ni Calista sa bangayan ng dalawa. Ni hindi man lang ang mga ito nagtatanong kung papayag ba siyang sumama sa mga ito at kanya-kanya ng desisyon ng mga ito. Sa akin ka sumama, Calista. Ako na maghahatid sa iyo. Malamig pa rin ang boses ni Vincent nang magsalita. Nakalagay ang magkabilang palad sa bulsa ng suot nitong coat at matalim na nakatitig sa kanya. Kali, halika na, ihatid na kita. Pamimilit ni Delphine, hindi alam ni Calista kung matatawa siya o maiinis sa pag-aagawan sa kanya ng dalawa. Mabuti na lang at ilang segundo ang lumipas ay dumating na si Thor na labis niyang pinagpasalamat dahil ang taxi ni Bethany ang gamit nito. Hindi niya sinagot ang dalawa at mabilis na sumakay sa taxi at iniwan ang dalawa na nakatunganga. Vincent, Delphine, what just happened? Kahit ang mga ilang nakatingin na naghihintay ng drama, hindi rin makapaniwala sa nakita. Vincent, tawag ni Delphine kay Vincent nang silang dalawa na lang ang natira sa pick-up point. Hindi ba dapat nasa loob ka at inaalagaan mong iyong magina? Umangat ang sangkili ni Vincent na tumaas ang sulok ng lobby. Why do I need to? Tinalikuran niya ito saka mabibilis ang hakbang na pumunta sa car park kung saan nakaparadang sasakyan at kagad na sumakay. Alam niya kung saan nakatira si Calista. Kaya susundan niya ito. Ilang minuto na siyang nasa biyahe nang makarinig siya ng putukan sa unahan. Walang masyadong sasakyan sa kalsada na dinaanan niya. Binilisan niyang pagmamaneho at nakita niya sa unahan ang taxi na sinasakyan ni Calista na nakahinto sa tabi ng kalsada. Huminto siya 10 metrong layo sa likuran nun pero hindi kaagad bumaba. Binaba niyang bintana ng kotse at sinilip kung ano ang nangyayari. Palikong kalsada sa unahan kaya kita niyang papalapit na dalawang lalaki na may hawak ng baril na nakasuot ng bonnet upang itagong muka. Nag-igting ang panga ni Vincent sa galit. Hindi niya na kailangang isipin kung sino nagpadala sa dalawang ito dahil isang tao lang naman ang may galit kay Calista. Mabilis niyang hinugot ang dalawang baril na nakatago sa compartment ng kotse at matapos masigurado na may bala, pareho ay gumapang siya sa passenger seat at doon lumabas. Pagkababay gumulong siya para hindi makita ng mga kalalakihang nakabonet. Saka itinago ang katawan sa malaking puno. 10 metrong layo niya sa dalawa at alam niyang kaya niyang patamaan ng mga ito. He's skilled when it comes to guns. But it has been a long time since he last used them. Kailangan niyang patamaan ng dalawa sa vital spots sa unang putok dahil kapag hindi ba kasi Calista ang balingan ng mga to. Mukhang hindi pa siya napapansin ng dalawa dahil nakatutok ang mata ng mga to sa taxi. Mag-alas 8 pa lang ng gabi at dahil nakatagong buwan ay may kadiliman ng paligid. Malayo rin ang agwat ng street lights kaya ang tanging nagbibigay ng liwanag ay mula sa ilaw ng taxi. Dahan-dahang tumayo si Vincent na tinutok ang dalawang baril sa dalawang lalaking papalapit sa sasakyan ni Calista.
When the two were almost a meter apart from the car, Vincent made his move. He pressed the trigger and the bullet flew straight into the two skulls. Parehong natamaan sa noo ang dalawa at agad na natumba. Lumabas sa pinagtataguan si Vincent at puno ng pag-alala na tinakbo ang taxi. "Kalista!" Sunod-sunod niyang kinatok ang bintana upang buksan itong pinto. "Kalista!" Nang makalabas ang babae kaganyitong niyakap. "Ayos ka lang ba? Natatakot ka ba?" Kumalas sa pagkakayakap niya si Kalista at nagtatakang nagtanong, "Why are you here again? Sinusundan mo ba ako?" Walang bakas ang takot sa mukha nito nang magtanong na ipinagtataka ni Vincent. "Kung hindi kita sinundan, sa tingin mo buhay ka pa hanggang ngayon?" Bagamat may galit sa boses niya, puno naman ng pagsuyong kanyang mata. Gusto niyang yakapin pa to, pero iniwasan itong magdikit ang katawan nila. "Ayos lang ako, Mr. Alcaraz. Kung hindi ka dumating ay kaya kong depensa ng sarili ko." Hindi na nakatiis si Vincent. Hinawakan niya si Kalista sa braso at hinila sa kanyang tabi bago sumilip sa loob. "Mr. Taxi Driver, maayon na ho kayong umalis dito. Ako nang bahala kay Kalista." Sinunod ng driver ang sinabi ni Vincent at kaganitong pinaharurot ang kotse, palayo at naiwan silang dalawa sa gitna ng kalsada. "Let's go. Ako nang maghahatid sa'yo. Alam kong hindi lang ito ang maaring mangyari sa'yo kung may susunod pa." Nanungot naman ang mga noon ni Kalista sa sinabi ni Vincent. Nagpatiano siya sa lalaki, tinayaan to na sumakay sa kotse nito. "Bakit parang alam mo kung sinong gustong manakit sa akin?" Tanong niya nang nasa kotse na sila. Vincent started the car. After a few seconds, when the car was slowly moving forward, he started talking. "I am sure it was Frederick. Sinaktan mo pinakamamahal nitong kapatid kaya alam ko na hindi pa rin palalampasin yun." Napaawang ang labi ni Kalista sa narinig. "What? Her own brother wanted to get rid of her?" Tanong niya sa isip. "Bakit? Hindi ka naniniwala sa sinasabi ko?" Nakaangat ang isang kilay na tanong ni Vincent na hindi ka agad makasagot si Kalista. "Pero bakit man gagawin ni Frederick to sa akin? I didn't harm her sister's child." Hindi pa ba siya naniwala nagsisinungaling lang ang kapatid niya? Hindi makapaniwalang tanong ni Kalista. Hanggang sa mga sandaling yon ay shock pa rin siya dahil sa sinabi ni Vincent. How could Frederick harm her? Balak siya nitong ipapatay? Galit na galit ito sa kanya, pero paano kung malaman itong katotohanan na magkapatid sila? Hindi mo alam, pero dahil masyadong overprotective si Frederick sa kapatid ay kaya nito manakit ng tao. He did it once. When we were in our teens, may nakaaway si Celeste at kinabukasan ng batang babaeng nakaaway nito ay bigla na lang naglaho at hanggang ngayon hindi na nakita. Lalong napamaang si Kalista sa mahabang paliwanag ni Vincent. Did Frederick really do that? Oo, at pumapatay si Kalista, pero hindi niya kayang manakit ng inosenteng tao. Mr. Harrington is so cruel. Bakit? Sa tingin mo ba, mabuti siyang tao? Looks can be deceiving. You should know that by now. Paano isipin ni Kalista na masamang tao si Frederick kung alam niya na kapatid niya to? Kahit hindi siya nito kilala, may bahagi sa puso niya na naniniwalang magugustuhan siya nito, lalo pat narinig niya kay Jerome na hinahanap nitong kapatid nitong si Chantria. Nanatiling tahimik si Kalista. Kahit na sa Delphine, layuan mo siya. Hindi mo siya kilala. Babala ni Vincent. Doon lang kumilos ang ulo ni Kalista at binalingan si Vincent na bagamat nakikipag-usap sa kanya, ay seryoso pa rin nakatutok ang muka sa daan. Bakit naman pati si Delphine ay nadamay? Mr. Alcaraz, sa tingin mo ba sa'yo lang ako magtitiwala dahil mabait ka? Ganun ba? Tumaas ang sulok ng labi ni Vincent at biglang itinabi sa gilid ng daan ng kotse saka huminto. Tumantay ang kaliwang kamay nito sa sandalan ng upuan ni Kalista sa kabahagya itong dumukong sa kanya. Sa tingin mo ba'y mabait ako? Who told you that? Nilapit nitong mukha sa kanya pero kaagad na umiwas si Kalista. So, alam mo rin pala na masama kang tao. Mahina niyang bulong pero sigurado siya na narinig ni Vincent. Doble ang meaning ng sinabi niya. Pero kung hindi magets ni Vincent ang ibig sabihin noon, hindi niya na yun kasalanan. Bumalik sa pagkakasandal sa upuan nito si Vincent at muling pinandar ang sasakyan. Ang kabutihan ko ay depende sa taong kaharap ko. Iniwas ni Kalista ang tingin dahil hindi niya kaya kung paano siya titigan ni Vincent. Her heart was pounding so hard that she felt it would jump out of her chest. There was this feeling again that Vincent held her dearly in his heart, pero sa tuwing maalala niya sa Celeste at ang anak nito ay kagad rin niyang nawawala. Muling namayaning katahimikan sa loob ng kotse. Hindi na malay ni Kalista na nakarating na sila sa harap ng building ng apartment na tinutuluyan niya. Hindi niya na hinintay na pagbuksan siya ng pinto ni Vincent at siya nang nagkusa. Nang makababa siya ay nasa tagiliran na rin niya si Vincent. Thank you for sending me home, Mr. Alcaraz. Yan lang ang sasabihin mo sa akin matapos kitang iligtas at ihatid pa uwi.
May pilyong ngiti sa mukha nito at wala nang seryosong mukha nito kanina. Humarap ito sa kanya, tinawakan siya sa baba. What do you want din? Kalmadong tanong niya kahit nagririgo doon sa kaba ang puso niya. Sinalubong niyang matiim nitong tingin. Unti-unting bumaba ang mukha nito sa mukha niya, pero bago pa yon lumapat ay isang baritonong boses na lalaki nagsalita sa likuran nila. My wife, hindi ko alam na nakabalik ka na pala. It was Thor. Mabilis ay tinulak ni Kalista sa dibdib si Vinson upang magkala yung katawan nila at kitang-kita niya kung paano dumilim ang mukha nito. Kahit ang init sa pusong nararamdaman ni Kalista ay bigla ring natupok sa biglang pagdating ni Thor. Ipinagpasalamat niya na dumating ito kung hindi ay nagpapadala na siya sa tukso ng damdamin. Hindi ko na alam na nakauwi ka na pala. Pinanikita niya ito ng mata, inutusan niya ito kanina bago bumaba ng sasakyan. Nalinisin ang bangkay ng dalawang namatay at imbestigahan ng mga ito. Yes, the dinner meeting ended early. Kinindatan siya nito sa kamahina siyang hinila palapit dito. Mr. Alcaraz, salamat sa muling paghatid sa asawa ko. Imbis na tumugon ay dumilim ang mukha ni Vincent at pinaningkita ng mata si Thor. Kung mahalaga sa iyong asawa mo, bantayan mo siya ng maigi. At baka sa susunod, hindi na yan makauwi ng diretso sa'yo. Pagkasabi nun, tinalikuran sila nito, saka siya makaitong muli sa sakyan. Samantalang agad na hinila ni Kalista si Thor papasok sa loob at nang makasakay na sila sa elevator, ay agad niya itong tinanong. Naimbestigahan mo na ba kung sino nagpadala sa kanila? Tumango ang lalaki. Naipasa ko na kay Rex ang larawan ng dalawa, pero hinihintay ko pang DNA results para sa pagkakilanlan ng dalawa. Ang sabi ni Vincent ay baka si Frederick daw ang may gawa nun. What do you think? Biglang nagangat ang tingin sa kanya si Thor na may hindi makapaniwalang tingin. At bakit naman gagawin sa'yo ng kapatid mo? Yes, hindi niya alam na magkapatid kayo, pero hindi ba't kalabisan ng ipapatay ka niya? Kung hindi dahil sa asawa mo, pero hindi siya pinakinggan ni Thor. Kung hindi dahil sa asawa mo, baka sa morgue na tayo pupulutin. Napaismit si Kalista. Nakalimutan mo na ba na marunong ako makipaglaban? Kahit hindi dumating ang lalaking yun, ay kaya ko pa rin pasabugin ng bungo nila. Binigyan siya ni Thor ng thumbs up saka napatawa. Korek ka dyan, boss. Nakarating na sila sa penthouse niya nang biglang tumunog ang phone nito. Boss, si Rex. Pick it up. Utos niya sa kadamiretso ng hilata sa kama dahil siya pagod. Mahaba naman ang araw niya ngayon at ayaw niya na may mangyari sa namang masama sa kanyang anak. Tumango si Thor sa kanilagay sa loudspeaker ang phone. Para pareho silang makarinig. Thor, is he there? Oo, katabi ko. Sumulyap sa kanya si Thor pero tinaas lang ni Kalistang palad. Alright, let her hear this. I found out who those two are. Hindi lang sila basta-bastang tauhan ng lokal gang or whatever. Mukhang ilan lang sila sa mga tauhan ng isang politiko na sangkot sa pagpatay sa iyong ina. What? Napabalikwas ng bangon si Kalista sa narinig. Nagkatinginan sila ni Thor. Kung totoo ang sinasabi ni Vincent na si Frederick ang nagpadala ng dalawang yon, ibig bang sabihin nito ay may kinalaman to sa pagkawala ng kanyang ina? Kuya, nahilot ni Frederick ng sentido na marinig ang mahinang sentimiento ni Celeste. Maaga pa lang inasa opisina niya na ito't pinipeste siya tungkol sa nangyari kahapon dahil buong gabi niya itong hindi kinibo. Kahit kaninang umaga hindi niya rin ito pinansin dahil maaga siyang umalis at tulog pa ito. Nagsimulang tumulong luha ni Celeste dahil hindi siya sumagot kaya naman hindi niya mapigilang lumambot ang puso. Sige na, huwag ka nang umiyak. Pero Celeste, hindi ka na bata. Hindi ka na dapat nakikipagkompetensya sa babaeng hindi mo naman ka-level. Isa pa, hindi mareresolba ng pag-iyak ang ginawa mo kay Santino. Nakagat ni Celeste ang labi. Dati-rati konting iyak niya lang ay kagad na siyang napapatawad ng kuya niya. Pero ngayon hindi na siya nito binibigyan ng pansin. Hindi lang yun. Imbis na maawa to sa kanya nagiging irritable pa to. Kuya, alam kong malaki ang pagkakamali na ginawa ko kahapon pero may dahilan ako kuya. Natatakot ako. Biglang nanginig ang boses ni Celeste at lalo pa itong umiyak. Someone forced me to do it. Wala akong ibang mahanap na ibang paraan. Nagsalubong ang kilay ni Frederick nang marinig ang sinabi ng kapatid. Mabilis siyang tumayot nilapitan ito sa kamahigpit na hinawakan sa magkabilang braso upang yugyugin to. Tell me, sino nag-udyok sa'yo para gawin yun kay Santino? Sino? Yumuko si Celeste at matagumpay na ngumiti. Sa wakas, nakuha niya ng loob ng kapatid at magagamit yun ng kinabi. Na istorya para idahilan dito. Si Kalista, kuya, hindi ko siya gustong itulak palayo kay Vincent para hindi sila magkita. Pero may pinakita siya sa akin na pregnancy kit. Nabuntis siya at si Vincent ang ama. Tumingala siya kay Frederick habang patuloy sa pagluha. Ano? Namimis ang labi ni Celeste saka nagpatuloy sa pagsasalita. Yes, kuya. Buntis si Kalista. Ay, panik. Paano kung agawin niya pabalik sa amin si Vincent? Paano kami ng anak ko?
How can I compare myself to her? Kaya niya magdala ng bata sa sinapupunan pero ako hanggang ampun lang ang kaya ko. Kaya natakot ako kuya at nagawa ko mga bagay na yun. Sorry kuya, sorry. Natigilan si Frederick at natulos sa kinatatayuan. Buntis si Calista. Habang abala si Calista sa pagbabasa ng papeles na galing kay Frederick, ay biglang may isang bisita siyang hindi inasahan. Jerome, what are you doing here? Tanong niya pero hindi inangat ang tingin. Hinugot itong ekstrang upuan sa gilid sa umupo sa tabi niya. Bakit mo ko tinatanong ng ganyan? This is my brother's company. It is not wrong for me to visit. Nairolyo ni Calistang mata sa kanapa-ismid. Why are you here? At my desk. Basang-basa niya ng lalaki at alam niya na may kailangan ito sa kanya. Samahan mo ko mamili ng regalo. Magbe-birthday na si Lolo bukas pero hindi ko pa rin alam kung anong ireregalo ko sa kanya. Talo nang sabi ng binatilit patamad na sumandal sa upuan nito. Lolo mo ang magse-celebrate. Bakit kailangan pati ako isasama mo sa pagpili ng regalo? Just because, kapag mag-asawa na tayo, magiging lolo mo na siya. Tumigil ang mata niya sa pagbabasa at hindi makapaniwalang tumingin kay Jerome. Shut your mouth. Sino nagsabi sa'yo na magiging mag-asawa tayo? Naghiwalay na kay ni Kuya Vinson. So may pag-asa na ako sa'yo. Malapad tong umiti sa kasya kinindatan. Nirolyo ni Calistang binabasang papeles sa pinukpukang ulo ni Jerome. Stop dreaming. Hindi ako sasama sa'yo, kaya mamili ka na mag-isa. Marami pa akong gagawin. Hinawakan siya ni Jerome sa braso at nakikiusap ang mga mata na tumingin sa kanya. Sige na naman, Calista. Si Lolo Pete ang magse-celebrate. Hindi pwedeng wala akong regalo. Bukod kay Chandria, ay akong paboritong apo nun. Natigil ang paglalaro ni Calista. Sa ballpen na marinig ang pangalan Chandria, ang pangalan niya. Bakit naman nadawit dito ang kapatid ni Frederick? Hindi ba't matagal nang nawawalang batang yun? Paano siya naging paboritong apo ng lolo mo? Pasimple pero puno ng kuryosidad na tanong niya. Hindi mo pa alam? Pero nung nandito pa si Ate Chandria, siyang pinakapaborito ng lahat. Kaya nga siya pinagawaan ng manor, hindi ba? Well, hindi ko na siya naabutan kaya hindi ko siya nakita pa pero yun ang palaging kwento sa akin ni Lolo Pete. Siya ang ama ng ina ni Kuya Frederick. Kahit na wala akong relasyon sa kanila ay gustong-gusto pa rin ako ni Lolo Pete. Pero hindi si Ate Celeste. Biglang nalumbay si Jerome sa huling sinabi nito. Tuluyan tumigil sa pagbabasa ng report si Calista at seryosong mukha na tumingin kay Jerome. Ulitin mo sinabi mo. Nangunot ang noon ni Jerome sa pagtataka dahil sa sinabi niya. Ang alin? Na hindi paborito ng apo si Ate Celeste? Mabilis siyang umiling. No, hindi yon. Ang sabi mo, lolo ni Freddy kang Lolo Pete mo. Tumango si Jerome at bumukas ang ngiti sa labi nito. Yes, ang pamilya Marcos, kahit hindi ko sila kadugo, ay tinuturing nilang sarili nila akong kadugo. Marcos, ulit ni Calista sa isip. Ito ang magulang ng kanyang ina kung hindi siya nagkakamali. Kung makaka-attend siya ng party, malaki ang tsansya na makita niya ng kanyang lolo at lola at magkakaroon pa siya ng pagkakataon na makatanong tungkol sa kanyang ina. Tumayo siya matapos iligpit lahat ng papeles. Sasamahan kita sa pagbili ng regalo pero sa isang kondisyon, sabi niya. Bakit kailangan may kondisyon pa? Pwede bang samahan mo na lang ako na walang hinihinging kapalit? Jerome Wine, hindi to pinansin ni Calista. No, sasamahan kitang mamili ng regalo ngayon at kung isasama mo ko sa party ng lolo mo. Kinabukasan, tulad ng napagkasunduan, pagkatapos ng trabaho ni Calista ay sinundo siya ni Jerome papunta sa bahay ng lolo nito. Nung una ay nagtalo pang dalawa dahil ayaw ni Frederick na makita siyang kasama si Jerome. Basta makinig ka na lang Calista. Pumunta ka sa likod ng building ng opisina ni Kuya dahil dito ako maghihintay. Bakit naman kailangan ko pa diyang maghintay at bakit kailangan nating itago sa kuya mo na magkikita tayo? Pababa na siya ng elevator at dahil may ibang taong sakay hinanaan niyang boses at baka isipin ng mga to ay may sikreto siyang kinatakatakpo. Basta sumunod ka na lang talagang gusto mong sumama sa akin kina lolo, naintindihan mo? Calista raised her brows with the way Jerome talked to her para magkaedad lang sila nito kung kumausap sa kanya. Okay, sige na. Gets ko na. Hintayin mo ko dyan. Nang makarating siya sa sakyan, naghihintay na sa kanya si Jerome at pinagbuksan pa siya nito ng pinto. Ang assistant na nakatalaga dito nagmaneho kaya pareho silang umupo sa likuran. Calista, umaasa pa rin ako na magiging kapatid kita kung sakaling hindi mo man ako magustuhan. Alam kong inaakit mong kuya ko pero hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit siya sa'yo. Gayong wala ka naman kayong ni Kuya Vinson. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Jerome at sumandal sa upuan upang ipikit ang mga mata. Kahit na kumain siya ng burger bago umalis sa opisina, nagugutom na naman siya. Maraming babae ang nakalinya para sa kapatid mo. Bakit mo naman ako sinali dyan? Hindi mo ba naisip na baka hindi naman ako interesado sa kuya mo? Bakit? Tanong nito pabalik. Dahil si Kuya Vincent pa rin ang gusto mo? Bakit sinali mo na naman siya sa usapan? Ikaw na mismo nagsabi, wala na kami ni Vincent.
Kung ano-ano pang pinag-uusapan nila hanggang sa makarating sila sa mansyon ng mga Marcos, ang lolo ni Jerome at magulang ng kanyang ina at ang tunay na lolo at lola niya. Habang nasa loob ng sasakyan ay nakaramdam ng excitement sa may halong kaba si Calista. Hindi siya sigurado kung may makukuha siyang impormasyon tungkol sa kanyang ina, pero ang makitang pamilya niyang matagal nang hindi nakita ay nananabik siya. Luke Calista, nandito na rin si Kuya Vinson. Sinundan ni Calista ang tinuro ni Jerome. There he was, the man who took up the space in her dreams every night. Nakasuot to ng itim na coat at sa loob noon ay kulay maroon na polo na pinarisa ng itim na bowtie. His hair was combed back, exposing his fair and gorgeous face. Ngunit gaano man katikas ang aura nito, gaano man ito kagwapo ay malamig pa rin ang mukha nito, na tila seryosong seryoso sa buhay. Lumapit sila dito ni Jerome pero iniwas ni Calistang mata at baka nubugo ang ilong niya sa sobrang pagtitik sa kagapuhan ng asawa. Dating asawa. Kuya Vinson, nandito ka na pala. Nasa loob na si Ate Celeste. Sigurado ako na naghihintay na siya sa iyo. Bakit hindi na tayo pumasok? Tumango si Vinson at sumulyap sa kanya upang subukang hulihin ang tingin niya pero hindi tumingin dito si Calista. Hanggang sa makarating sila sa loob, lalong nawalang atensyon niya sa kagapuhan ni Vinson nang makitang interior ng mansyon ng mga Marcos. It was simply exquisite. Walang ibang masasabi si Calista kundi elegante. May alam siya sa arkitekto at masasabi niya na magaling ang gumawa ng mansyon ng mga Marcos. Vinson, naputol ang pagmamasid niya na marinig ang pamilyar na matinis na boses niyon. Sino pa ba kung hindi ang walang ibang si Celeste? Nasa bulwagan na sila ng mansyon at katatapos lang naiabot ni Jerome ang regalo na binili nito kasama siya ng isang antique shop nang dumating si Celeste. Imbis na lumingon dito ay nakatuon ang pansin ni Calista sa matandang lalaki. Hindi siya makapaniwala na makikita niya na sa personal ang magulang ng kanyang ina. Batay sa itsura ng kanyang ina na nakita niya sa litratong nakuha niya sa mesa ni Frederick ay magkahawig ang mga to. Was my mother a mama's girl or a papa's girl? Pero batay sa simpleng obserbasyon niya, mabait ang kanyang lolo. Yes, inaangkin niya na lolo niya to. Palangiti ang matanda at mukhang magkasundo ito si Vinson dahil masayang mga to na nagkwekwentuhan ngunit naputol yon dahil sa pagdating ni Celeste. At nakita ni Calista kung paano nagbago mukha ng kanyang lolo nang makita si Celeste. Lolo, may inihanda rin po ako na regalo sa inyo para mamaya. Malawak ang ngiting sabi nito nang makarating sa tapat ng lolo nito. Ngunit gaano man kalawak ang ngiti nito wala pa ring ekspresyon sa mukha ng matanda. Hindi lang yon, hindi nito binigyan ng pansin si Celeste bagkus ay kinausap ang alali nito na nasa tabi upang itago ang regalo na ibinigay niya ni Jerome at Vinson. Celeste was slightly embarrassed because of her grandfather's nonchalant expression but maintained her sweet smile. That for Calista looked fake. Ang totoo, hindi naman related si Celeste sa mga Marcos. Ang pamilyang Marcos ay pamilya ng dating asawa ng ama nila ni Jerome, kaya wala silang koneksyon sa mga to kaya naman malamig ang turing sa kanya ng mag-asawang matanda. Kaya lang naman siya nakakapasok dito ay dahil kay Jerome na parehong paborito ng matandang mag-asawa. Sinubukan niyang gayahin ang pagiging malamig na paboritong apo ng mga to na si Chantria. Pero kahit na ganon, ni Isay wala pa rin may gusto sa kanya. Kahit na ganon, hindi siya sumuko at hindi siya susuko hanggat hindi niya nakukuha ang loob ng mga to at tuluyang niyang papalitan sa puso ng mga to ang paboritong apo na si Chantria Ariel. Walang kaalam-alam si Calista sa isip ni Celeste inaago na pala nitong pagkatao niya. Patuloy siya sa lihim na pagmamasid sa mansyon at sa kanyang lolo. Ayon sa impormasyon na ibinigay sa kanya ni Thor, parehong buhay pang mag-asawa pero mula kaninang dumating sila ay hindi niya nakikita ang kanyang lola. Pa, isang magaspang pero magalang na boses ang biglang umagaw sa pansin nila nang lumingon ng mga nandun. Kasama ni si Calista ay nakita nila isang lalaki na sa 50s na may bitbit na hindi katamtamang laki ng kahon. Nakangiti itong lumapit sa kanyang lolo pero imbis na matuwa na makita ito ng kanyang lolo ay lalo pang dumilim ang mukha nito. Anong ginagawa mo dito? Walang tuwa sa boses na tanong nito. Dumaan lang po ako dito para batiin kayo ng maligayang kaarawan. Inabot nito sa alali ng matandang dalang kahon saka muling bumaling dito. Sige po. Hindi na po ako magtatagal. Aalis na po ako. Imbis na pigilan, ay winagayway pa na matandang palad na tila ba pinagtatabuyan ang lalaki. Tumalikod to sa kaaktong aalis sa bulwagan nang biglang sabay na tinawag ito ni Jerome at Celeste. Papa? Tanong ni Calista sa sarili at kahit siya'y tumitik sa nakatalikod na figura ng lalaki. Ito ang ama ng dalawa? Ibig bang sabihin ay ito rin ang ama niya?